Gusto ng huwes na isurrender namin ang possession doon sa kalaban daw namin. Ay sasabihin ko na ngayon, patayin nyo na lang kami dito. Gusto kong iparating na mensahe sa mga matataas na opisyal ng ating gobyerno ay ito yung pagkakataon na makita natin ang corruption sa judiciary. Isipin po ninyo, merong isang huwes na naglabas ng isang writ of execution kahit wala pang bista o pagdidinig na nangyayari. Wala pa rin siyang desisyon na nangyayari, pero meron na siyang writ of execution. Kumbaga, nag-issue ka ng birth certificate pero wala namang ipinanganak. Nag-issue ka ng death certificate na wala namang namatay. So sa akin po, ang pananaw ko dyan ay patently illegal. No? At kung yung mga nagnanais na makuha ang lupang ito, idaan lamang po sana natin sa tamang proseso. Kung gusto nyong maglaban tayo sa korte, pwede naman po yun, meron tayong korte. Pero kung yung ang gagawin nyo ay iso-shortcut nyo kami, para lang makuha nyo itong lupa ay gagamitin nyo ang mga kawani ng korte, kawani ng gobyerno, ay lalaban po kami. At hindi namin pahihintulutan na yung krimen na binabalak ninyo rito ay maisasakatuparan ninyo. Isipin po ninyo ha, yung si Ralph Lee ay nag-issue ng writ of execution noong August 7. Alas 8:30 pa lang ng umaga ng August 7 ay nandun na sa Register of Deeds yung sheriff. At sa araw din na yon, kinansela yung titulo ng mother-in-law ko na siyang nagmamay-ari dito. At gusto ng huwes na isurrender namin ang possession doon sa kalaban daw namin. Kahit wala pang nangyayari na hearing, pagdidinig sa korte. So, yun po lamang at handa naman kaming gumawa ng krisis dito sa lupa na ito basta maipaglaban lang namin ang aming karapatan. At yung sino man na gagamiting kasangkapan para maisakatuparan yung kanilang binabalak na pang-agaw ay sasabihin ko na ngayon, patayin nyo na lang kami dito, pero hindi kami papayag na magwagi kayo sa krimen na inyong pinag-usapan at isinasakatuparan. Sir, tanong ko lang, pwede lang malaman kung sino yung isa sa umaangkin sa pag-aari niya. Ang kalaban namin ay yung Titan Dragon Properties Corporation na dati nang nagbenta sa lupa na ito sa aking mother-in-law way back in 1997. Ngayon, nalaman namin na meron na palang bagong mga nagmamay-ari sa kumpanya na yan at sila ngayon ang nagsasabi na hindi raw nila binenta ito noon at sa kanila pa rin daw ito ngayon. Pero ang maliwanag ay ang titulo na ilipat na sa aking mother-in-law at kami ang nakaposesyon dito. Meron kaming 75 na gwardiya na nagbabantay dito ng matagal ng panahon. At yung balak nilang agawin ito ay pang-apat na ngayon. 3 beses na may pumasok dito na nagpanggap na mga pulis, pero napaalis din namin sila. Dahil hindi sila nagwagi sa paggamit ng mga peking pulis, gumamit naman sila ngayon ng husgado at mga kawani ng korte para maisakatuparan yung kanilang pag-agaw. Sir, yung inaagaw na lupa na kailang hektarya? 7 hektarya po ito. 7 hektarya. 7 hektarya. Sa 7 hektarya, sir, I think na nakikita pa akong mga nakatira dito. Sa ilang pamilya po yung kung sakali na matanggal talaga yung lupa, sa ilang pamilya makakapitado sa Ang bilang ko po ay mga 151 kasi nakabahayan yan at hindi ko alam kung ilang pamilya ang nakatira sa isang bahay. No? At meron naman kaming geodetic survey na nakalagay doon na 2,200 square meters ang na-ocupa ng mga informal settlers. Ayun. So, ayan, Oo, yun na po sir. Sa maraming salamat.
Okay, nananawagan ako kay sa ating mahal na Pangulo, si President Bongbong Marcos, na sana ay bigyan pagkita ang problema na ito dahil ito ang isang patunay na merong at sa presiding Chief Justice ng Korte Suprema dahil ginasangkapan ng sindikato na ito ang isang huwes at iba pang kawani ng ating Estado. Nakailang sulat na ako sa Chief Justice natin. No? Pinaalam ko po sa kanya na meron na akong administrative case laban kay Ralph Lee. Meron na rin akong criminal case laban kay Ralph Lee. Meron na rin kaming motion to inhibit para huwag nang ipagpatuloy ni Ralph Lee na siya ang humawak dito. Pero matigas ang ulo ni Ralph Lee, tuloy-tuloy ang kanyang paglabas ng mga orders kahit pinapa-inhibit namin siya. Maliwanag naman po na hindi kami makakakuha ng hustisya sa kanya dahil wala pa ng pagdinig ay naglabas na siya ng writ of execution. Kumbaga, inilagay niya yung kalesa sa harapan ng kabayo. So, yun ang... Salamat po. Sir, ano pong masasabi niyo sa lahat na tuloy natin dito Opo, kasi kaninang umaga ay may tumatawag sa akin na kung pwede ay magkita-kita daw kami dito. Akala ko naman yung board of directors lamang ng Guardians, no? Meron po kasing tinatawag na One Guardians Philippines na ang total na miyembro nito sa buong Pilipinas pati sa ibang bansa ay 3 million. 3 million. So akala ko yung mga board of directors lamang. Kaya sabi ko, meron lang akong ginagawa, kaya pupuntahan ko kayo pagkatapos. Pero pagdating ko po dito kanina ay nakahilera sila sa kalsada sa labas, medyo nakakaabala ng daloy ng trapiko, kaya pinapasok ko po sila rito. At pinagsalitan nila ako, pinaliwanag, humingi sila ng pagpapaliwanag kung ano ba yung pinaglalaban ko daw dito. At sumang-ayon sila na sasamahan nila ako at ang aking pamilya sa paglaban sa mga nagnanais na magkamkam sa lupang ito sa illegal na pamamaraan. So, Yan, salamat po, attorney. yan, maraming salamat po, sir. Yan, so, sana mapakinggan ng ating president kasi another corruption nga naman, no? Opo. Okay. Full name po natin. Ako si Levito Baligod, isang abogado. At medyo sanay na rin ako sa mga crisis na ganito. At kung maalala ninyo ay ako yung private complainant sa PDAP scam, no? At nakasuhan ko ang 14 na senador at 198 na congressmen at 5 cabinet secretaries. At lahat naman ng kinasuhan ko ay masasabi sa inyo na patas lamang at hindi gawa-gawa ang ating reklamo. At napakulong ko naman si Janet Napoles. No? Pangalawa ay ako rin ang abogado ni Janice Degamo at yung pamilya ng mga namatay sa Negros Massacre na sinasabi. Dahil noong nakaraang taon pa ako nagsasaliksik dahil marami akong kaibigan na taga Negros na nagsasabi na wala silang ibang matakbuhan. Abogado, pulis, NBI sa Negros ay walang gustong tumulong sa kanila. Kaya gaya ng sabi ko, nung nakaraang taon pa ako nagsasaliksik at nakakuha ako ng mga ilang witnesses na hanggang ngayon ang tinatago ko para mapatunayan namin yung 64 other killings sa Negros. So po, siya pala yun. Nakakit ko ngayon ay dati ay pinaglalaban ko yung maliliit natin, mahihina, defenseless na mga kababayan. Pero ako naman ngayon ang dumidepensa sa aking pamilya. Opo. Nakikita kong isang illegal na ginagawa nila sa atin. Pero isa kaya sa dahil kung bakit umabot sa punto ito may connection kaya yun, oo. laban mo. Marami akong mga nakukuhang impormasyon pero siyempre mga impormasyon lang yon. Pero ako naman ay gusto kong tumutok tayo kung ano lang yung legal, kung ano yung sinasabi ng batas. At ang sinasabi ng batas natin dyan
ang juez ay pwede lamang maglabas ng writ of execution pag tapos na ang vista at yung desisyon niya ay naging final na. Hindi po yan ang katotohanan sa sitwasyon natin. So yan, kayang-kaya nyo po yun, attorney. Salamat po. Yan. Salamat po.